Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 421. Matapos marinig ito ni Marjun Chang, bigla siyang nagalit. Ano? Anong klaseng bagay ang nang-ahas mong hayaang mamatay ang ating general manager na si Huang? I'll let you die better now. Sigaw ni Marjun Chang. Ngunit siya ay nangongolekta ng pera at gumagawa ng mga bagay ng natural, kaya kailangan niyang gumawa ng magagandang bagay. Kung hindi, ikinalulungkot ko na si Joel Huang ay napakaraming dapat suportahan ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid. Sa makatuwid, gustong turuan ni Marjun Chang si Andrew Cheng ng isang masakit na aral sa buhay. Tanga! Malamig na ngumiti si Andrew Cheng, at si Marjun Chang na nasa harapan niya ay walang pinagkaiba sa isang taong may kapansanan sa pag-iisip. Itinaas niya ang kanyang kamao at direktang tinamaan ang mukha ni Marjun Chang. Ang Marjun Chang na ito, ngunit isang sikat na malaking tao sa kapitbahayan, at, noong siya ay bata pa, ay natuto ng martial arts, kaya pagkatapos ng mga taons ito ng paghahalo, halos hindi siya nakatagpo ng anumang matigas na tuod. Ito rin ang kaso, siya ay pahalagahan ni Joel Huang, lihim para sa apelyido Huang, ay gumawa ng maraming konsensya. Ngunit, boom! Naramdaman lamang ni Marjun Chang ang malakas na hangin na umiihip sa kanyang harapan, at pagkatapos ay naramdaman ang kanyang mukha, tumama sa isang tansong pader at bakal na pader sa pangkalahatan. Ang napakalaking puwersa na iyon ay direktang tumama sa kanyang mukha, ang mga pupil ni Marjun Chang ay lumiit, at ang kanyang mga mata ay halos tumitig. Sa isang iglap, ang kanyang buong pagkatao ay diretsyong parang parabola, lumipad palabas, at nahulog ng husto sa front windshield ng sasakyan sa likod. Wow! Beep beep! Sumabog ang windshield ng sasakyan at diretsyong tumunog ang alarm. May matingkad na pula sa bibig ni Marjun Chang, hindi maisulat ang dugo, masyadong duguan, hindi siya nakapagpigil, at napaluwa siya ng wow. Pakiramdam niya ay bumagsak ang buo niyang buto, at sa sobrang sakit ay hindi na siya makatayo sa bewang. Naranasan niyang makipag-away kay Amy na nasa malapit na hair salon kagabi. Ang mukha ni Marjun Chang ay pangit, may pakiramdam na ang buhay ay mas mabuti kaysa sa kamatayan, ang buong mukha ay matingkad na pula. At lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Masyadong malakas. Nakakatakot ang momentum ni Andrew Cheng. Yung mga tanga, nung nakita nila si Andrew Cheng, lahat sila bobo. Walang nang-ahas na umakyat para pigilan siya at pinanood siyang maglakad patungo sa kanyang nakatatandang kapatid na si Marjun Chang. Ikli. Pagdating kay Marjun Chang, pinuntirya ni Andrew Cheng ng walang pag-aalinlangan, direktang hinayla si Marjun Chang palabas ng kotse, tinapakan ito ng isang paa, at binasag ang buto ng tuhod niya. Sa buhay na ito, si Marjun Chang ay tinatayang gumugol sa isang wheelchair. Ano? Ang bibig ni Marjun Chang ay bumigkas ng isang malungkot na sigaw, na sinundan ng isang itim na mata, at ang buong tao ay nawala ng malay. Ang mga nanonood, nang makita ang eksenang ito, lahat ay huminga at tumingin kay Andrew Cheng nang hindi maipaliwanag. Masunurin ako. Masyadong malupit ang shot na ito. Pagmamahal ng ama. Anyway, si Marjun Chang ay isa ring malaking kapatid, at nag-aral siya ng martial arts, ngunit sa harap ng binatang ito, wala siyang kapangyarihang lumaban. Sa sandaling ito, mas nakakagulat pa sa mga hanggal na ito, natural na nasa mansyon sina Joel Huang at Han Feng. Tumingin sila sa pintuan at malinaw na nakita nila. Lalo na si Joel Huang, ngayon ay pinagpapawisan na ng pawis. Malinaw niyang nakikita na ang lakas ni Andrew Cheng na ito ay lubhang nakakatakot, halos tumpak at walang awa, nang walang anumang gulo. At saka, ang unang hakbang ay ang pumatay. Katulad ng pakikitungo niya sa sarili niya. Natarante si Joel Huang. Hiyang-hiya na siya ngayon. Sa paghusga sa kanyang karanasan, napakahusay nitong maglaro si Mr. Cheng. Ang background ay tiyak na hindi simple. Hindi kaya lumabas ang kuya ng malaking pamilya para mag-practice. General Huang, ano ang gagawin natin ngayon? Si Han Feng ay nababalisa din. Alam na alam niya sa kanyang puso na kung bumagsak si Joel Huang, hindi niya kakainin ang sarili niyang bulsa.
Si Joel Huang, na nakadapa sa sofa, ay tila mas matanda, at may mahinang pakiramdam na ang bida ay mabagal at matanda. Tapos na. Alam na alam niya na wala siyang pagkakataong manalo. Kung paano ito gawin. Si Mr. Huang ay pinagpapawisan sa kanyang ulo, at nagtanong siya na may titig sa kanyang mga mata. Mr. Huang, makinig ka sa payo ko at ipangako mo sa kanya. Para lang makatipid at makaiwas sa mga sakuna. May pera pa ako, sapat na para makabalik tayo. At may gold master ka pa sa likod mo. Magkasundo tayo para sa oras. Pagiging at patatagin ang isa't isa. Mabilis na sinuri ni Han Feng ang kasalukuyang sitwasyon at sinabi. But, it's $1 billion. I'm not reconciled. I paid so much and just sent it all. Ang mga mata ni Joel Huang ay natatakpan ng dugong mga mata. Sa paglipas ng mga taon, dinilaan niya ang dugo sa dulo ng kutsilyo. Mahirap bang umabot sa punto kung nasaan siya ngayon? Wala na ba? Mr. Huang, ito ang kaso, wala tayong pag-urong, maaari lang tayong magdusa. Masyado siyang maraming ebidensya sa ating mga kamay, kapag ito ay inihayag, ikaw at ako ay kailangang pumasok. Sa panahong iyon, gusto na nating lumiko. Walang pagkakataon. Sabi ni Han Feng na may pag-aalala, Mr. Huang, nangako kami pansamantala, pupunta ka sa Gold Master sa likod mo, maghiganti para sa iyo, at i-wipe itong net name na may apelyidong Cheng sa isang net. Noon, ikaw pa rin si Mr. Huang. Saglit na nag-isip si Joel Huang, at sa wakas ay ibinaba ang kanyang ulo ng walang magawa, kinaladkad ang kanyang kamao at sinabing, pumunta ka at anyayahan siyang bumalik. Pumayag si Joel Huang, at walang tigil na tumakbo palabas si Han Feng. Mr. Chen? Mr. Chen? Kami ni Mr. Huang? Gustong makita ka. Si Han Feng ay nagmamadaling lumabas, sumisigaw ng malakas, may kamalayan sa tono, hindi namamalayan na naging lubhang magalang. Nang makita si Han Feng na tumatakbo, bahagyang kumunat ang noo ni Andrew Cheng, at nagtanong sa malamig na boses, mag-isip ng mabuti. Think clearly, nangako kami sa request ni Mr. Cheng. Sabi ni Han Feng na may nahihiyang ngiti. Oh, anong klaseng tao sa tingin mo ang tinatrato ako ni Mr. Huang? Ikaw ba ang ibig sabihin ng paglipat? At, paano mo ipapaliwanag ang mga tanga? Lokohin ba ako nito? Malamig na tumikim si Andrew Cheng. Hindi mabubuting tao si Joel Huang o Han Feng. Mr. Chen, kasalanan namin kung bakit ka nawala ng hininga. Humihingi kami ng tawad sa iyo. Napakasinsero ng ugali ni Han Feng. Sa oras na ito, lumabas din si Joel Huang at direktang nagtanong, ano ang gusto mo, Mr. Cheng? 1.5 billion. One price. Kung pwede, pipirmahan na natin agad. Mahina, diretsong sinabi ni Andrew Cheng, at agad na itinaas ang tag ng presyo ng 500 milyon. Ang apelyido Cheng, napakadayemo. Si Joel Huang ay napagalitan noon. Agad na tinakpan ni Han Feng ang bibig ni Joel Huang, ipinahayag ang kaba sa kanyang mukha, at bumulong kay Joel Huang, Mr. Huang, kilalanin mo, hawakan mo muna. Ngunit, 5 bilyong yuan ng sabay-sabay, saan ako kukuha nito? Si Joel Huang ay nababalisa. Mr. Huang, ang mga tao ay namamatay para sa pera at namamatay para sa pagkain, narito. Sumenya si Han Feng. Gusto ni Joel Huang na umiyak ng walang luha, at sa wakas ay nakayuko na lang siya at sinabing, okay. Kaagad. Ngumiti si Andrew Cheng at direktang hiniling kay Monique Chan na muling bumalangkas ng isang share transfer agreement. Kinuha ito ni Joel Huang, lumuha. Nahulog ang panulat. Si Joel Huang ay diretsyong nakaupo sa lupa na paralisado. Wala na, wala na. Inilagay ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, tinitigan si Joel Huang mula sa itaas, na may mahinang ngiti sa kanyang mga labi, Mr. Huang, sana ay magawa mo ito sa iyong sarili, o, kung sa tingin mo ay makakatayo ka muli, I welcome you to shoot me. Pagkatapos ng lahat, direktang inilabas ni Andrew Cheng si Monique at ang iba pa sa mansyon. Sandaling iyon. Mahigpit na sumunod si Monique Chan sa likod ni Andrew Cheng, nakatitig sa likod ni Andrew Cheng.
Sa kanyang paningin, sa mga sandaling ito, ang lalaking ito ay kasing liwanag at kaakit-akit. Si Miss Monique ay bumagsak ng buo. Lumingon si Andrew Cheng at ngumiti, anong masama, tumingin ito sa akin. Si Monique ay parang isang takot na maliit na elf. Ipinilig niya ang kanyang ulo na abala, ibinaba ang kanyang ulo, namumula, at sinabing, hindi, wala lang. Sa tingin ko lang ay napakalakas ni Mr. Cheng. Sa mga pamamaraang ito lang, walang backhand si Joel Huang. Makapangyarihan, at ginawa namin, at hindi gumastos ng 1 sentimos, at gumawa ng dagdag na 500 milyon. Kapag nagsasalita, ang mga mata ni Miss Monique ay halatang sumasamba. Napakahusay. Nakakatakot ang mga pamamaraan ni Mr. Cheng. Tumagal lang ng ilang oras, hindi lang nahugasan ang lahat ng tsismis para kay Bikang, ngunit pinatay din si Joel Huang, at gumawa ng dagdag na 500 milyon. Diyos ko! Lalong nasasabik si Miss Monique. Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng at hindi nagsalita. Talagang hindi kinailangan ng sobrang lakas ng utak para makitungo sa mga taong tulad ni Joel Huang. Ito ay simpleng pediatrics. Kung gayon Mr. Cheng, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Monique. Napatingin si Andrew Cheng sa mabituing kalangitan at sinabing, sandali, dahil may mga tao pa sa likod ni Joel Huang, kung gayon ay tiyak na hindi ito titigil sa ganoong paraan. Ang paghuhukay ng mga labanos upang mailabas ang putik, pagkatapos ay mauubos ito. Siya nga pala, ipaalam sa mga tao, bigyang pansin ang sangay ng Medical Association, oras na para ilipat ang kutsilyo sa kanila. Nilinggan ni Miss Monique ang pag-alis ni Andrew Cheng at alam niyang lumalakas ang hangin. Sa pagkakataong ito, natakot siya sa Shangyang sa isang paparating na bagyo. Kabanata 422. Pagkaalis ni Andrew Cheng sa mansyon, bumalik siya sa villa. Pagkatapos alagaan ang mga butil ng palay, tinawagan niya si Marian Yang sa phone. May ginagawa ka bang mga pagbabago? Tanong ni Andrew Cheng na may pag-aalala. Pagod na sinabi ni Marian Yang doon, wala pa, may hinaharap pa ako, tulog na ba ang butil ng palay? Matulog ka na lang, gusto mo sunduin kita? Tanong ulit ni Andrew Cheng. No, I'm afraid I have to work overtime tonight. Matulog ka ng maaga. Ngumiti si Marian Yang at naglaan ng oras para sagutin ang tawag. Nang marinig ito ni Andrew Cheng, bahagyang kumunot ang noo niya, at nag-alala. You are still pregnant? So desperately bad? Listen to me. I will pick you up. The company's business. Let them deal with it. It is not good. I bring it on. Si Andrew Cheng, tumayo at nagsuot ng Amerikana, handang maglakad palabas ng villa. No, I'm okay. The company's business, I don't sit in personally, those new boards have retorika. Sumakit din ang ulo ni Marian Yang. Kung tutuusin, nasa ganitong posisyon siya, at wala siyang ginawa para makakuha ng kasikatan. No? Don't you think? I want me to feel? Listen to me? You have to rest more? Pupunta agad ako sa company mo. Sinabi ni Andrew Cheng na may napakatigas na saloobin na mayroong isang napakahusay na utos ng isang presidente. Ang pangungusap na ito ay nagpang-inig din sa puso ni Marian Yang, at mayroong mainit na agos ng mabilis na dumadaloy sa buong katawan niya. Napakaraming tao. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Tuwang-tuwa siya. Ito ang kanyang pagka-addict. Well, hinihintay kita sa kumpanya. Sagot ni Marian Yang at ibinaba ang telepono. Pagbabalik tanaw kay Joel Huang. Pagkaalis ni Andrew Cheng, hindi na makapaghintay si Joel Huang na tumakbo palabas ng mansyon at magmaneho papunta sa isang villa sa suburb. Ito ang sikat na mayamang lugar ng Shangyang. Bagamat ang mga villa dito ay hindi kasing mahal ng Longcheng Bian, magkatulad ang mga ito. Sa loob ng bulwagan ng isang maliwanag na ilaw na villa na may makikinang na mga ilaw. Napaka-high-end na estilo ng dekorasyon, ang mga kasangkapan sa buong villa ay na-customize. Maging ang mga sofa ay imported na gansa mula sa Italy, isang set ng daan-daang libong dolyar.
Hindi sa banggitin na ang mga tile sa sahig ay natatakpan ng mga cobblestones ng mga bulkan na bato, na kumukuha ng kanilang sariling buhay. Sa sandaling ito, yumuko si Joel Huang, lumuhod sa harap ng sofa, malungkot ang ulo, medyo Japanese style ng pagluhod. Sa sofa sa harap niya, isang nakayapak na may 50 taong gulang na lalaki na nakasuot ng puting maluwag na pijama ang tinitikman ang tuktok ng isang malinamnam at katakam-tekam na lutong gansa na kakadala pa lang ng katulong. Sa ganitong paraan, lumuhod si Joel Huang ng buong 10 minuto, kung saan hindi siya nang ahas na magsalita, at kahit na hindi siya nang ahas na itaas ang kanyang ulo. Hanggang sa ang may 50 taong gulang na lalaki ang nakaubos ng isang plato ng gansa. Alam ko ang lahat. Hinawakan ng may kalahating siglong lalaki ang mga salita sa kanyang bibig gamit ang puting mantle, at nagsuot siya ng mga singsing na jade sa kanyang mga daliri. Ang mga salita ay dapat lamang mahulog. Ang katulong na nakaitim na tuxedo sa gilid ay nag-abot ng isang itim na dragon walking stick sa lalaki. Na-snap. Kinuha ng kalahating siglong lalaki ang tungkod at direktang ibinuho sa balikat ni Joel Huang. Ito lang. I-click. Malinaw na maririnig ang tunog ng mga sirang buto. Ano? Si Joel Huang ay diretsyong bumagsak sa lupa, umihi ng ilang beses, at pagkatapos ay bumangon sa sakit at muling lumuhod. Hinayla ang buong kanang braso na parang bali. Basura. Pinalaki kita ng maraming taon, at sinira ka ng mga tao sa maliit na paraan. Ang may kalahating siglong lalaki, na nakatayo sa sandaling ito, ay tila may paylay, mukhang galit, at sumigaw, magmaneho ka buong araw, iisa sa 12 emperador, at sa ilalim ng mga kamay ng isang binata, hindi hihigit sa 3. Gumagalaw. Si Joel Huang ay hindi nang ahas na tumanggi, ngunit nagtampo lamang ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay namula, ang malamig na pawis sa kanyang noo, ang asul na mga kalamnan ay pumutok. Masakit. Ang sakit ng kanang braso niya ay napigilan siyang makaluhad ng diretsyo. Yi! Sabi ni Yifo, kapabayaan daw ng bata. Mali ang bata. Sana may gawin ng tatay niya para sa bata, hindi ako makalunok ng hiningang ito. Nagtampo ang ulo ni Joel Huang. Batay sa pangungusap na ito, ang kanyang mukha ay galit at ayaw. Ang kalahating daang lalaki, na may mga staff sa kanilang mga kamay, ay kumatok ng malakas sa mga tile sa sahig, na nakakatakot sa katawan ni Joel Huang. Tingnan mo ang mga kahangahangang nagawa mo. Maliit na bagay, nag-ulo ka ng ganito. Napagalitan ng lalaki, at pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya sa malamig na boses, ano ang nangyari sa kabilang partido, alam mo ba? Lumuhod si Joel Huang at naglakad, lumingon sa kalahating daang lalaki na tumalikod sa kanyang sarili, at nagsabi. Natagpuan ko ito, pinangalan ng Andrew Cheng, ang asawa ni Marian Yang, ang chairman ng Bicang Group. Sinabi niya sa labas na isa siyang door-to-door waste son-in-law, kaya sa pagkakataong ito ay dapat na ideya ni Bicang, dapat may ekspertong payo sa likod nila, si Andrew Cheng ay isang sangla lamang. Ni-review ni Joel Huang. Huwag mo siyang sisihin. Kasi ang data ay ganito, si Andrew Cheng, ay isang sayang lang na manugang. Paano magkakaroon ng ganoong pamamaraan ang gayong tao? Sa makatuwid, nagpasya si Joel Huang na may mga ekspertong tagapayo sa likod ni Bicang. Andrew Cheng. Ang may 50 taong gulang na lalaki ay may makapal na tufts ng kilay, umulong sa kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay malamig, is a waste son-in-law. Medyo kawili-wili. Dad, ano ang susunod nating gagawin? Nag-aalalang tanong ni Joel Huang. Sa kanyang sariling matuwid na ama, naniniwala siya na kahit sino pa ang ibang partido, tiyak na mahuhulog siya sa opinyon ng publiko. Bicang. Siguradong mamatay. Pati si Andrew Cheng. Tumawa ang lalaki, tumingin kay Joel Huang, at seryosong nagsabi, Joel, napakabata mo pa. Kailangan mong matuto ng ilang taon pa. Pagkatapos ng lahat, ibinigay ng mayordomo sa tabi niya ang mga inihandang materyales kay Joel Huang. Hindi na makapaghintay si Joel Huang na buksan ito gamit ang isang kamay. Nang makita niya ang lahat ng datos at impormasyon tungkol kay Bicang na nakalista rito, maging ang sikreto, laking gulat niya. Ang iyong matuwid na ama ay inihanda ang mga ito.
Sa mga ito, walang bangkay si Bikang sa pagkakataong ito. Tama ama, ito. Napangisi si Joel Huang na may pagngisi sa kanyang mukha, puno ng enerhiya. Nakipag-ugnayan na ako kay Homer Wo ng Medical Association Branch. Magsasagawa sila ng press conference bukas ng 9 a.m. Sa oras na iyon, itataboy nila sila. Mamamatay si Bikang. Bahagyang sinabi ng lalaki na hindi nila nakita ang pagbabago ng ekspresyon, tulad ng isang jackal na kumakain ng isang tao at hindi dumura ng mga buto. Bikang, napakahusay, pagkatapos ay maghintay para sa pagkawasak. Sa press conference bukas ng umaga, tiyak na ipapaalam ni Bikang sa mundo. Ang mga mabibigat na lihim na ito ay lumalabas, walang pagkakataon na mabaligtad ang buong Bikang. Tiningnan ni Joel Huang ang impormasyon sa sandaling iyon, at nakangiti ang kanyang mukha. Sa puso ko, lalo akong humahanga sa aking matuwid na ama. Pare, bakit ka nag-imbestiga ng detalyado? Tanong ni Joel Huang, nagtataka pa rin. Lumingon ang may edad na lalaki at ngumiti, tumingin kay Joel Huang, sinenyasan siya, at sinabing, walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Ang may edad na lalaking ito ang gustong samantalahin ang pagkakataon na labanan si Bikang. Iyang isa. Actually yun lang. Oo, ito ay isang ulap. Lumunok si Joel Huang, at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig bago pa niya matapos ang pagsasalita. Dahil, ang may edad lalaki ay tumingin sa kanya ng masama at sinabing, sa pagkakataong ito, salamat sa sangay ng Medical Association, magtrabaho ng husto, magsusumamo ako para sa iyo. Oo, matuwid na ama. Sabi ni Joel Huang, kung abala ka, bumaba ka at tingnan mo muna ang braso. Sa oras na ito, dumating si Andrew Cheng sa opisina ng direktor ni Bikang. Nang makita si Marian Yang na pagod na nakahiga sa sofa at nagpapahinga, nalungkot siya. Hindi ba mas madali kung hindi ko ipaubaya sa kanya ang kumpanyang ito? Lumakad ng kaunti si Andrew Cheng, hinubad ang kanyang coat para matakpan si Marian Yang, at pagkatapos ay tumabi sa kanya. Ito ay isang bantay sa gabi. Hanggang alas 7 ng umaga ay biglang nagising si Marian Yang at nakita niya si Andrew Cheng na nakahiga sa tabi niya. Nagkataon lang na sumikat ang araw, at nakakalat sa gusot na buhok at mukha ni Andrew Cheng. Mukhang determinado at gwapo. Gwapo pa rin ang asawa ko pero all these years hindi niya pinapansin ang image niya. Iniunat ni Marian Yang ang kanyang maputing balat na berdeng jade na mga daliri at tinusok ang ilong ni Andrew Cheng. Sumimangot si Andrew Cheng at nagising. Nagising. Si Marian Yang ay nagpanik, kumurap, at ngumiti na parang simoy ng tagsibol. Tumayo si Andrew Cheng at sinabing, ibibili kita ng almusal. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Andrew Cheng at lumabas ng opisina, nakita ko lang na may nahulog sa labas. Buong gabi akong abala, at pagod ako. Bumaba siya, binili ang lahat ng almusal, at bumalik sa opisina. Nalaman niyang napakamali ng atmosphere sa opisina. Kinabahan ng lahat, nakatingin sa screen ng computer, at galit na galit siya. Si Marian Yang, sa partikular, ay may galit sa kanyang mukha, ang mga kamay ay nakadaop sa kanyang mga lobby, kinagat ang kanyang lobby, at napupuot, napakaraming manloloko. Magmadali at suriin, at dagdagan ang relasyon sa publiko. I'll buy you breakfast. Kain na tayo. Sumimangot si Andrew Cheng, nagdala ng almusal, at nagtanong, anong problema? Anong nangyari? Sinenyasan ni Marian Yang si Andrew Cheng na tumingin sa screen ng computer. Nilinggan ni Andrew Cheng ang kanyang ulo upang makita ang isang bagay sa screen, at ang kanyang mga pupil ay agad na lumiit, ang kanyang katawan ay puno ng pagputok sa galit. Kabanata 423. Lahat nahahanap. Ang nilalaman ay lubhang hindi magandang tingnan. Karamihan sa nilalaman ay mga lalaking nakipag-ugnayan noon kay Marian Yang, kasama sina RJ Xiao, Lester Cao, at Jordan Z. Kontrobersyal din ang pamagat, magulo ang buhay ng babaeng direktor ng Bikang, sa asawa ba niyang si Andrew Cheng ang anak niyang si Milzen. Bukod dito, maraming mga tapat na larawan ang sinusubaybayan, at maging ang mga butil ng palay ay nalantad ng buong network. Sa isang iglap, isang malaking bilang ng mga spray, galit kay Marian Yang, galit kay Bikang.
Maging ang magagandang butil ng palay na si Mil ay pinagtutuunan na ngayon ng krusada sa buong lambat. Wala pa siyang 4 na taong gulang, at dumanas siya ng labis na karahasan sa cyber. Bastard! Bastard! Maliit na asong babae. Teka, lahat ng uri ng masasamang salita, lahat ay sumugod sa network. Ang ilang mga tao ay gumawa pa ng hindi magandang tingnan na mga emotion gaya ng mga GIF. Nagalit si Andrew Cheng. Ang kabilang partido ay masyadong walang hiya at masyadong masama. Talagang kunin ang mainit na paghahanap ng blog eyeball na ito. Bukod dito, naglakas loob silang puntiryahin ang kanyang anak na babae. Labis na naiinis si Andrew Cheng. Galit na galit. Miss Young? Hindi maganda, may nangyari. Na-disqualify na rin ang bagong notice mula sa branch ng Medical Association branch, ang mga bagong kumpanyang itinayo natin. Si Kim Chian ay humahakbang ng matataas na takong at tatakbo papasok, na tila sobrang takot. Inagaw ni Marian Young ang paunawa sa kamay ni Kim Chian at mabilis itong iniskan. Inis ang buong tao. Nasusuklam. Pinapatay nito ang lahat. Ako mismo ay pumunta sa sangay ng Medical Association upang makita si Pangulong Wu, at ang Departamento ng Relasyon sa Publiko ay nagmamadaling hinarap ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, lumingon si Marian Young, malamig ang mukha, at pumihit si Mylin Shu sa isang linya. Sa sandaling ito, tumayo si Andrew Cheng. Nakatitig sa mainit na paghahanap sa screen, ang kanyang boses ay mahina at pinipigilan ang galit, haharapin ko ang bagay na ito. Nagalit si Andrew Cheng. Kahit na sino ang nasa likod, maglakas loob na gumamit ng gayong masasamang paraan kay Marian Young at sa kanyang anak na babae, dapat magbayad ng pinakamasakit na presyo. Kailangan. Ikaw. Tumingin si Marian Young kay Andrew Cheng nang may kainahinala at biglang naunawaan, hahanapin mo ba ang public relations ng kaibigang iyon? Nagtaas ng kilay si Andrew Cheng, nanginginig ang mga mata sa galit, at sinabing, Nag-isip sandali si Marian Young, at sinabing, okay, pagkatapos ay nakita ko si President Hu mula sa sangay ng Medical Association, at tinanong ko siya tungkol sa kanyang kaibigan sa mga bagay online. Gustong sabihin ni Andrew Cheng kay Marian Young na ang kaibigan ay siya mismo. Pero alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ang pangunahing layunin ngayon ay upang harapin ang opinyon ng publiko sa internet. Sinasalamin ng mga mata ni Andrew Cheng si Hanman, at pagkatapos na tingnan ang kapansin-pansing mainit na paghahanap at opinyon ng publiko, diretso siyang lumingon at nagmamadaling pumunta sa opisina ni Oliver Lee ng malamig. Si Oliver Lee ay nakikitungo sa Underground Chamber of Commerce ngayon at medyo abala. Gayunpaman, madaling araw, pumasok si Miss Monique Chan at ipinakita sa kanya ang opinyon ng publiko sa internet. Sa isang iglap, sumabog si Oliver Lee. Puno ng galit. Alam niyang tapos na. Ang butil ng palay ay talagang reverse scale ni Mr. Cheng. Ang nasa likod nito, maglakas loob na kumilos laban sa isang batang tulad niya, ay tiyak na mamamatay. Tiger, ano ang dapat kong gawin? Nagpanik din si Miss Monique dahil hindi niya alam ang gagawin. Si Oliver Lee ay mukhang kalmado at nagsabi, lahat ng paraan upang malaman kung sino ang nasa likod. Gayun din, magpadala ng isang tao sa press conference ng Medical Association branch ngayon upang tumitig. Tapos na. Ang buong Shangyang ay natatakot na linisin. Talagang pinupukaw ng mga taong ito si Mr. Cheng anuman ang kahihinatnan. Kamatayan. Dito, nasa kalsada si Andrew Cheng at dinayal ang telepono ni Mr. Ernelcan. Sa dulo ng telepono, tila alam ni Mr. Ernelcan kung ano ang nangyayari online. Sa sandaling ito, nagsalita siya na may bahagyang vibrato, na nagsasabing, Young Master, nahanap ko na ito, ngunit ang sitwasyon sa likod nito ay medyo komplikado, at ang mga taong palihim na nagmamanipula ay hindi simple. Nang marinig ito, itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kilay at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Kaagad na ipinaliwanag ni Mr. Ernelcan, Young Master, ang kabilang partido ay tinatawag na Edison Bao, ay ang malaking kapatid ng industriya ng entertainment, ang tatlong kumpanya ng pelikula at telebisyon sa ilalim ng kanyang kamay ay may mga asset na higit sa 10 bilyong yuan.
Bukod dito, itong Edison Bao ay isa ring benchmark sa industriya, na may reputasyon ni Bao Bao, at maraming kilalang corporate executive at sikat na bituin ang may intersection, at isa sila kung aaksyonan natin siya, ibig sabihin, na challenge na natin ang kalahati ng entertainment industry at kukunin ang buong katawan. Nang marinig ito, ganap na nanlamig si Andrew Cheng at nanunuya, ibig mong sabihin, hayaan mo akong magtiis. Hindi mo naiintindihan yang master, ang ibig kong sabihin, ang bagay na ito ay lubhang nasasangkot, sana ay mag-isip ng 2 beses ang young master. Malinaw ang lahat ng opinyon ng publiko sa internet, ngunit si Edison Bao, gusto mo bang harapin ito? Ako si Old Can ay tiyak na makikinig sa'yo, young master. Ang abala at magalang na tugon ni Mr. Arnel Can. Kinabahan din siya ng husto dahil ang pamilya Cheng ay kasalukuyang nagkakagulo. Ang labanan sa pagitan ng pamilya at pamilya ay lumitaw na. Ngayon sa oras na ito, ang big shot ng young master sa labas, madaling pukawin ang atensyon at pagkasuklam ng pamilya. Magkakaroon ng ilang problema para sa young master na bumalik sa Changsan Island sa hinaharap. Higit pa rito, kapag nakikitungo kay Mr. Edison Bao, tiyak na haharapin nito ang 10 Edison Bao, at ang gusot ng interes sa kanila ay masyadong malaki. Saglit na natahimik si Andrew Cheng, at ang natutulog na lamig sa kanyang mga mata ay ganap na sumabog, at ang kanyang boses ay parang yelo ng 9 nether, na nagsasabing, kahit sino pa ang kabilang partido, kung pupuntiryahin mo ang aking anak, dapat kang magbayad. Ang pinakamasamang presyo. Pagkatapos, sinabi ni Andrew Cheng, tawagan mo ako. Hindi nagtagal, isang numero ang ipinadala kay Andrew Cheng, at sa oras na ito, dumating na si Andrew Cheng sa kumpanya ni Oliver Lee. Sa pintuan, 2 hanay ng mga bodyguard na naka-black suit ang matagal nang naghihintay. Ang mga miyembro ng mahahalagang organisasyon tulad nina Oliver Lee at Miss Monique Chan ay nakatayo lahat sa pintuan at magalang na naghintay. Mr. Cheng. Tumango lang si Andrew Cheng at mabilis na pumasok sa kumpanya. Sa likuran nila, lahat ay sinundan ng mga bodyguard na naka-black suit, nagmamadaling naglakad, lahat ng empleyado sa kumpanya ay nagpugay. Kasabay nito, ang telepono ni Andrew Cheng ay nadayal. Di nagtagal, isang mahinang boses ng lalaki ang nagmula sa telepono, ilang taong gulang, at nag-aalinlangan na nagtanong, "Hello, sino? Paano mo nakuha ang aking pribadong telepono? Ang pangalan ko ay Andrew Cheng." Walang pakialam na sabi ni Andrew Cheng. Andrew Cheng. Haha, si Mr. Cheng pala. I didn't expect na mahahanap mo ang private phone ko ng ganun kabilis. Parang hindi simple si Mr. Cheng. Sa kabilang dulo ng telepono, si Edison Bao, na nakaupo sa sofa ng hiwalay na bilya, sa sandaling ito ang tunay na lasa ng bilotsa na ginawa ng dalaga. Sa tabi niya, magalang ding tumayo si Joel Huang. Nagbasa ka ng balita online? Malamig na tanong ni Andrew Cheng. Hindi man lang tumanggi si Edison Bao, at walang pakialam na tumugon, "Oo, pinasabog ko nga ito, through online." Bakit? Hindi ba ito ang ginagawa ni Mr. Cheng kagabi? Pinamamahalaan pa rin niya ang kanyang sariling paraan sa kanyang sariling paraan, dapat itong malaman ni Mr. Cheng napakahusay, make sense. Okay, very good. Then I formally inform you, Bao family, ready to finish. Mababa ang tono ni Andrew Cheng, at puno ng galit ang kanyang mga mata. Ha! Tapos na ang pamilya kong Bao. Kumunat ang noo ni Mr. Edison Bao. Itong si Andrew Cheng, sa sobrang paghinga, ay nagsabing gusto niyang mamatay mismo. Ito ay kung ilang taon na walang nang ahas na sabihin ito sa kanyang sarili. Ang isang maliit na bikang group ay hindi maaaring ibalik kung ito ay gumagamit ng kaunting paraan ng mag-isa. Ngunit ngayon, itong si Andrew Cheng, ay talagang nagkusa na lumapit sa pintuan at pinagbantaan ang sarili. Nasaan ang lakas ng loob? Dahil dito, medyo napahiya si Edison Bao. Pagkatapos ng lahat, sa maikling panahon, mahahanap mo ang iyong sariling pribadong telepono, hindi mga ordinaryong tao. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Edison Bao, "Mr. Chen, sa tingin mo ba ay mapapaalis mo ako sa pamilya Bao?"
Lahat sila ay nagsasabi na ang kalaban ay dapat na malutas at hindi nakatali. Sa palagay ko si Andrew Cheng ay hindi isang ordinaryong tao. Kung hindi, ibabalik mo ang pangalawang 1.5 bilyon ni Joel Huang, maaari kong malinis ang online na opinyon ng publiko tungkol sa iyong asawa at anak, paano? 2.5 bilyon. Haha. Ang Edison Bao na ito ay halatang extorted. Matapos marinig ang mga salita ni Edison Bao, malamig na ngumiti si Andrew Cheng at sinabing, dahil sinabi mo iyon, hindi ako nagsasalita ng walang kaparerekon, 10 bilyon, bilhin mo ang iyong coffin board. Kabanata 424. 10 bilyon. Bumili ng coffin board. Mga pananakot. Hubad na pananakot at pagbabanta. Biglang naging mahirap ang mukha ni Edison Bao. Hindi pa siya nabantaan sa ganitong paraan. Sandaling katahimikan ang nasa kabilang dulo ng telepono, tila may bagyo. Pagkaraan ng mahigit 10 segundo, isa-isang sinabi ni Edison Bao, bata, delikado ang iyong pag-iisip. Nagbabanta ba ito sa akin? Dahil mahahanap mo ang aking telepono, dapat mong malaman kung sino ako. Sa tingin mo ba ay may kakayahan kang lumaban sa pamilya kong Bao? Ito ang pagmamalaki ni Edison Bao, na may napakaraming mapagkukunan sa kanyang mga kamay. Bukod dito, mayroon siyang 3 kumpanya ng pelikula at telebisyon, at napakaraming corporate gangster. Wala siyang takot sa sinuman. Isang maliit na door-to-door na manugang ang naglakas loob na ibuka ang kanyang bibig sa kanyang sarili. Gayunpaman, si Andrew Cheng sa telepono ay may mahinahong tono, na may ilang nakakainis na panginginig, na nagsasabing, Edison Bao, ipinapayo ko sa iyo na ihanda ito ng husto, dahil ang iyong pamilyang Bao ay nasa loob ng susunod na 24 na oras, lahat ay guguho, kahit sino pa man. Ikaw, ano ang ibig sabihin na mayroon ka, o kung gaano karaming mga card ang mayroon ka, masasabi ko sa iyo ng malinaw, ako, si Andrew Cheng, ay bubunutin isa-isa. Nagulat si Edison Bao nang marinig niya ito. Masyadong malakas ang tono ng kabilang partido. At sa pakikinig sa tunog, talagang hindi ito natatakot. Young man, what do you mean? Lalaban ka ba kay Edison Bao? Alam mo ba ang status ng pamilya ko Bao? Nanlamig din ang mukha ni Edison Bao, at bumangon siya sa sala ng bilya. Go to war. You are not qualified to go to war with me. Si Andrew Cheng ay nag-alab lamang ng galit sa puso ni Edison Bao. Dare to say na hindi siya qualified. Ha 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 ha. Tumawa si Edison Bao, at habang tumatawa siya, mas nakakatakot. Ito ang pinakamagandang biro na narinig niya sa mga dekada. I'm not qualified. Good. Young man, your attitude is very tough. I have to say, I admire your courage, but, the person who wants to fight against me at Edison Bao is not born yet. Since you don't want to talk, then no need to talk about it. Malamig na sabi ni Edison Bao na halatang galit. Sa Shangyang, sino ang maglalakas loob na makipag-usap sa kanyang sarili ng ganito? Very good. Edison Bao, I like your attitude, because, then I will deal with you, will be more ruthless. Sa ganitong paraan, mararamdaman mo ang sakit. Sabi ni Andrew Cheng. Malamig na sumangot si Edison Bao, okay. Hihintayin kita. Hindi ko alam kung anong uri ng basura ka sa Shangyang, ngunit gusto kong sabihin sa iyo na ang tubig ng pamilya Bao ay napakalalim. Mag-ingat sa huling tao. Mamatay, oo ang iyong sarili. Oo, ang pamilya Bao ba ay malalim. Ngumuso si Andrew Cheng. Ang pagtawa na ito ay nagparamdam kay Edison Bao na mabalahibo. Ang sabi ng una, kung gayon gusto ko talagang makita kung gaano kalalim ang tubig ng pamilya Bao mo. Ang puting pamilya na parang langgam ay kayang lunurin ang pamilyang Cheng na parang mga dragon. Pagkatapos nito, direktang ibinaba ni Andrew Cheng ang telepono at agad na bumalik ng tawag kay Mr. Ernel Can. Malamig niyang sinabi, matandang Can, gusto kong mawala ang pamilya Bao sa mundong ito, kahit sino man ito, maglakas ng loob na pigilan ako, ang wakas ay pareho. Si Mr. Ernel Can sa kabilang dulo ng telepono ay tila medyo nag-aalangan.
Kanina lang niya iniimbestigahan si Edison Bao, at nakatanggap siya ng balita na ang Edison Bao na ito ay hindi isang pangkaraniwan. Ang nais ni Andrew Cheng na sirain ang pamilya Bao ay isang maliit na bagay, ngunit ang mga nasa paligid ng pamilya Bao ay hindi madaling hawakan. Hilahin ang buong katawan at igalaw. Matagal nang gumagapang at pumapalo si Edison Bao, mayroon na siyang sariling baraha at mga anting-anting. Medyo napahiya si Mr. Arnelcan at sinabing, "Young Master, gusto mo bang pag-isipang muli? Ang paggawa nito ay magiging target ng mga pamilya." Sumimangot si Andrew Cheng, tumaas ang boses niya, at sinabi sa malamig na boses, "Huwag putulin. Ang Bao family, ay dapat mamatay." Nang marinig ito, hindi nagatubili si Mr. Arnelcan at sinabing, "Okay. Haharapin ko ito." Nang makita si Andrew Cheng na binaba ang tawag, lumapit si Oliver Lee at sinabing, "Mr. Cheng, ano ang kailangan kong gawin?" Andrew Cheng, handa na ang mga tao, sa susunod, kailangan kong makipagtulungan sa loob at labas, lubusang ibagsak ang pamilya Bao at ang mga taong nasa likod niya. Kasabay nito, ang Bao detached villa ay kinurot. Umupo si Edison Bao sa marangyang leather bird sofa sa sala, nakatayo sa tabi ng dalawang maid, naghihintay sa kanya. Kumuha si Joel Huang ng plaster sa isang braso at tahimik na tumayo sa gilid. Tumanggi ang kabilang partido na gawin ito, at mamamatay kasama natin hanggang sa wakas. Dahan daw ang sabi ni Edison Bao. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong tao, ngunit hindi siya kailanman nakompromiso. Lumubog ang mukha ni Joel Huang, ngunit wala siyang pakialam. "Yifo, sa tingin ko ay nagpapanggap lang si Andrew Cheng. Maihahambing niya ang iyong Yifo. Isa siyang manugang na talagang tinatrato ang kanyang sarili bilang isang karakter. Ngayon ang kabuuan net binabaybay niya ang kanyang asawa, sa takot na hindi niya alam kung gaano karaming berdeng sombrero ang mayroon siya. Isang Andrew Cheng lamang, hanggat ang kanyang ama ay bumaril, kahit 10 ay hindi kalaban." Ito ang tiwala ni Joel Huang. Binigyan siya ni Edison Bao ng malamig na sulyap at sinabing, "Okay, ako na ang bahala sa bagay na ito. Manatili ka muna dito sa akin ng ilang araw. Huwag kang lumabas. Nag-aalala ako na baka gamitin ka ng kabilang partido para manggulo." Agad nang ngumiti si Joel Huang ng papuri, "Salamat, aking ama, ngunit, sa kanya, paano pa rin tayo magiging katulad ko? 1.5 bilyon, kailangan kong bawiin ito." Walang sinabi si Edison Bao, ngunit bahagyang umiling. Bigla, inabot ng kasambahay sa gilid ang telepono at sinabing, "Mr. Bao, may sinabing apurahang tawag na numero ng telepono ng kumpanya." Apurahan. Lumubog ang mukha ni Edison Bao, at kumurap ang kanyang mga kilay. Hindi na niya kailangang magtanong tungkol sa mga pangkalahatang usapin ng kumpanya. Ang mahanap siya ay nangangahulugan na ang kumpanya ay dapat na isang malaking bagay. Sa makatuwid, nakakonekta si Edison Bao, at may nag-aalalang boses kaagad sa dulo ng telepono, na nagsasabing, "Mr. Bao, may nangyari. Tingnan ang mga lokal na channel sa internet." Natigilan si Edison Bao, abala sa pagbubukas ng network at mga lokal na channel. "Nakita ko lang na ang screen ay isang surprise interview sa kanyang kumpanya. Kumusta sa lahat, ito ang Baoyu Media Film and Television Company. Nakatanggap kami ng mga ulat na ang hindi naka-schedule na empleyado ng kumpanya ng pelikula at telebisyon na ito, dadalhin namin ang mga biktima ngayon upang makita kung paano ito pinangangasiwaan ng Baoyu Media Movie and TV Company." Sa larawan, isang babaeng biktima na nakasuot ng maskara ang nakatayo sa tabi ng reporter, nakatingin sa kamera at umiiyak, "Nagtrabaho ako 3 buwan na ang nakakaraan. Ang pangkalahatang tagapamahala ng kumpanyang ito ay magpapadala ng isang tawag sa WeChat upang manghara sa tuwing makakakuha ako. Sa labas ng trabaho, sinabi ko na maganda ako, gusto kong makipag-date, at pagkatapos ay direktang inabuso ang aking awtoridad na mag-overtime, at pagkatapos, habang walang laman ang kumpanya, pinilit niya ako huwag makihalubilo sa Shangyang Goon." Speaking of the back, umiiyak ang babaeng biktima. Napapaligiran din ang malaking bilang ng mga mamamayan.
Ngunit nagpadala ang Baoyu Media Film and Television ng maraming security guard upang linisin ang eksena, at ang eksena ay minsang naging magulo. Pagkatapos, kumikislap ang kamera, at sinabi ng reporter na abala, nasa Baoyu Media Television ako ngayon. Halatang ayaw ng security guard dito na pumasok kami para sa mga interview, at karahasan laban sa amin. Pakitingnan ng mga pangit na mukha ng mga taong ito. Kabanata 425. Kaagad pagkatapos nito, nagkaroon ng conflict sa larawan. Nang makita ito, ganap na sumabog si Edison Bao. Sa galit, diretso niyang binasag ang remote control. Ibinigay din ng housekeeper ang pad, at ang buong network, ang opinyon ng publiko tungkol kay Marian Young at ang mga butil ng bigas ay nawala. Ngayon, napalitan ito ng mainit na paghahanap ng mga babaeng empleyado ng Baoyu Media Film at Telebisyon na hindi sinasabing mga panuntunan. Ganap na sumabog. Kahit na ang ilang mga tao ay nagsimulang maunawaan ang relasyon sa pagitan ng Baoyu Media at pelikula, at si Edison Bao ay nasa listahan. Pagkatapos, ang itim na material tungkol kay Edison Bao ay nalantad sa mga batch. Pinatindi. Sa loob ng kalahating oras, bumagsak na ang stock ng 3 kumpanya ng pelikula at telebisyon sa ilalim ng pangalang Edison Bao. Nagmamadaling kinontak ni Edison Bao ang kanyang sariling tao at sumigaw, ano ang nangyayari? Hindi ba bumababa ang bagay na ito? Bakit lumalabas na naman? Ano ang kinain ng mga taong nakapanayam? Nagpadala sila ng napakaraming bagay at binigyan nila ako ng play this hand. Master Bao, aksidente talaga ito, talagang nasa ilalim ng presyon ang mga bagay-bagay, ngunit sa pagkakataong ito, halatang may sadyang nagwawasto sa atin. Nanginginig at kinakabahan din ang nasa kabilang side ng telepono. Kumunot ang noo ni Edison Bao, mabilis na ibinaba ang telepono, at pagkatapos ay tinawagan ang namamahala sa channel, Mr. Tan, ano ang ibig sabihin nito? Bakit pumunta ang iyong mga tao sa aming kumpanya upang muling makapanayam? Haha, Lord Bao, mali ang sinabi mo. Siyempre, nagsalita kami ayon sa katotohanan. May nagbalita, mag-i-interview kami. Isang tawa ang bumungad sa telepono, anong problema, Lord Bao, may problema ba? Ang mga kilay ni Edison Bao ay nabaluktot sa isang linya, at ang bastos na old tan na magnanakaw ay nagsabi ng isang bagay na mas mahusay kaysa sa pagsong nito. Agad siyang napamura at pinutol ang sinabi ng kabilang partido. Sinabi niya sa malamig na boses, Zandro Tan, huwag mong paglaruan ang mga gawaing ito sa akin. Ang 3 milyong dolyar na ibinigay ko sa iyo, ano ang gagawin mo? Masamang mga patakaran. Alam mong, walang sino man ang nangangahas na sirain ang aking mga patakaran. Ako gusto kita, ngayon ay babawiin ko ang lahat ng mga ulat. Pagdating dito, tumawa rin si Zandro Tan at sinabing, Master Bao, kung gayon hindi ko talaga maipapangako sa iyo. Hindi ko pa nagagalaw ang iyong 3 milyon, at mayroon pa akong buo. Aba, gagawin ko ito para sa Bao palaging itago itong pera, okay lang ba? Ikaw. Nainis si Edison Bao at galit na sinabi, Zandro Wong, anong ibig mong sabihin? Anong mga benepisyo ang ibinibigay sa iyo ng kabilang partido? Humalaklak si Zandro Wong at sinabing, walang pakinabang, ngunit sinasabi sa akin ng mga tao na siguradong babagsak ka Edison Bao. Dahil ito ang kaso, tutulungan kitang muli. Hindi ba ito ay pugad ng mga ahas at daga? Sa halip, mga tao binigyan ako ng isang pagpipilian. Nang marinig ang mga salitang ito, si Edison Bao ay tulala. Ilang sandali, sumigaw siya, Zandro Wong, ikaw ba ay 3 taong gulang na bata na nakasakay sa kabayo? Maniniwala ka lang ba agad sa sinasabi ng kabilang partido? Ako Edison Bao ay matatakot. Ngumiti si Zandro Wong at sinabing, hindi, Lord Bao, akala ko nagbibiro ang kabilang partido, pero alam mo, may ipinakita sila sa akin. Pagkatapos basahin ito, naintindihan ko, Bao, humanda ka sa pagbabalik. Ang tumataas na ginaw ni Edison Bao, ay nagsabi pagkaraan ng ilang sandali, 5 milyon, ipagpatuloy ang bagay na ito. Sandaling katahimikan ang nasa kabilang dulo ng telepono. 5 milyon.
Ngumisi si Zandro Wong, at pagkatapos ay mapangasar na sinabi, Master Bao, sineseryoso mo rin ang aking Zandro Wong. Sa totoo lang, mas mataas ang presyo ng kabilang partido kaysa sa iyo. Kaya, bilang isang matandang kaibigan sa loob ng maraming taon, kailangan kong ipaalala sa iyo na kailangan mong humanap ng mas mabuting paraan, kung hindi, hindi ka talaga makakatakas bago dumating ang avalanche. Narinig din ni Edison Bao ang kahulugan ng kabilang partido at abala siyang nagtanong, magkano ang ibinigay sa iyo ng kabilang partido? Ngumiti si Zandro Wong at sinabing, nakakaabala itong sabihin, Lord Bao, mag-ingat ka. Na-snap. Pagkatapos noon, binaba ang telepono sa kabilang dulo. Malamig ang mukha ni Edison Bao at malalim ang kanyang mga mata. Nanginginig sa galit ang mga kamay na may hawak ng phone. Boom! Dir-diretsong nabasag ang telepono. Damn! Bumalik si Zandro Wong, ang bastard, para kagatin ako. Naiirite na ngayon si Edison Bao, at ang galit ay nakakabigla kaya ang mga tao sa paligid ng sala ay hindi nang ahas na huminga. Sa gilid, si Joel Huang ay masyadong abala upang sawayin, pare, itong si Zandro Wong ay masyadong walang hiya, ngunit ano ang gagawin natin ngayon? Kung magpapatuloy ito, magkakaroon ito ng masamang impluwensya sa pelikula at telebisyon ng Baoyu Media, at sa iyong personal na reputasyon. Pinahahalagahan ni Edison Bao ang kanyang reputasyon. Pinahahalagahan ng gayong mga tao ang katanyagan kaysa sa anupaman. Alam ko. Mapait na sabi ni Edison Bao, pinandilatan si Joel Huang. Ngayon, kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod niya. Andrew Cheng. Imposible. Ang bilis na ito ay masyadong mabilis. Pabalik-balik na naglakad si Edison Bao sa sala na nakasaklay. Inilabas niya ang kanyang mobile phone makalipas ang kalahating araw, nagdayal ng numero, at nakitang nakabukas ang pinto, matanda, may nangyaring mali, kailangan mo ang iyong kuha. Nakita ko. Sa kabilang dulo ng telepono, isang walang pakialam na boses ang dumating at nagsabi, Mr. Bao, hindi naman sa sinabi kong ikaw, maraming taon kang problema, ito ang kalaban mo. Ang anak ni Zandro Wong ay naglakas loob na guluhin ka, doon. Dapat may tao sa likod niya. Mapait na ngumiti si Edison Bao, alam ko, sinabi niya sa akin na nasa kabilang partido ang aking nakamamatay na ebidensya. Ngunit hindi ako naniniwala. Ilang taon na akong gumagawa ng planchado, matagal kong hinugasan ang aking sarili, ang taong nasa likod nito. Dare to be so mad at me, it must be someone in the industry, malamang yung mga matatanda. Okay, I know. Let me talk to Zandro Wong. Naging seryoso si Harry Lu sa kabilang dulo ng telepono. Sa ngayon, nakaupo siya sa isang opisina, napakaganda ng kapaligiran, at siya ay may ugali ng isang malaking boss. Ang Southern Association of Film and Television Associations ay namamahala sa mga mapagkukunan ng mga kumpanya ng pelikula at telebisyon sa 12 lungsod sa baybayin. Ito ay may malalim na kapangyarihan at mahusay na enerhiya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, direktang bumaling si Harry Lu sa address book at nag-dial ng tawag. Kasabay nito, sa opisina ng pangkalahatang tagapamahala ng isang channel. Tuwang-tuwa si Zandro Wong sa isang asul at puting porselana sa kanyang mesa, at walang pakialam na tumayo sa tapat ni Oliver Lee. Nako, Kuya Tai, hindi ako nangangahas na tanggapin ang Reg Along ipinadala mo. Nakangiti ang bibig ni Zandro Wong sa kanyang tenga, at ang kanyang mukha ay mapagkunwari. Ngumiti lang si Oliver Lee ng malamig at sinabing, galing ito sa pamilya ko Mr. Cheng, kailangan mong tanggapin, kung hindi, hindi mo bibigyan ng mukha si Mr. Cheng. Pinunasan ni Zandro Wong ang kanyang mga kamay, yumuko ang kanyang likod, sumulyap sa asul at puting porselana, at ngumiti ng papuri, kung ganoon ay tatanggapin ko ito. Bigla. Tumunog ang cellphone ni Zandro Wong, at nang makita niya ang display ng kuryente, sumimangot din siya, at sinulyapan si Oliver Lee, pilit na iniiwasang sagutin ang telepono. Kunin mo na lang dito. Malamig na sabi ni Oliver Lee. Hindi napigilan ni Zandro Wong. Direkta niyang sinagot ang telepono at nilaslas ang mukha, pagkatapos ay nagbanta, Zandro Wong, matigas na ang mga pakpak mo ngayon, maglakas loob na ilipat ako.
Ayaw mo bang makihalubilo? Sino ang nagpadala sa iyo sa lugar na iyon? Saan ito? Gagawin ko. Sabihin mo lang at agad na umatras kung hindi, ikaw ay naghihintay na kunin ang bangkay para sa iyong sarili. Yan, Kuya Harry, hindi naman sa hindi ako nakakatulong. Malaki talaga ulo ng kabilang partido. Baka hindi mahawakan ni Bao-Ibaw. Ilang beses na sumulyap si Zandro Wong kay Oliver Lee at sinabi iyon. Oh, alam ko kung ano ang iniisip mo tungkol kay Zandro Wong, hindi ba pera? Magkano ang binabayaran ng kabilang partido, doble ako. Sabi ni Harry Lo. Itong isa. Sumulyap si Zandro Wong kay Oliver Lee, at direktang tumango si Oliver Lee. 50 milyon. Ngumiti pabalik si Zandro Wong. Ano? Ikaw Zandro Wong ang naglagay ng kalokohan ng nanay mo. 50 milyon. Sinong mapagbigay ito? Nagulat din si Harry Lo. Sinong tyrant ito? 50 milyon sa isang shot. Papatayin ba nito si Edison Bao? Oo, 50 milyon. Ngumiti ng papuri si Zandro Wong. Nag-isip sandali si Harry Lo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, okay, ililipat ko kaagad ang pera. Pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan ni Oliver Lee ang 100 milyon sa kanyang account, ngumiti, at tinapik ang balikat ni Zandro Wong at sinabing, napakabuti, pinahahalagahan ka ni Mr. Chen, huwag mag-alala, ang bagay na ito ay walang anumang epekto sa iyo. Pagkatapos ng lahat, umalis si Oliver Lee. Nakahinga ng maluwag si Zandro Wong, at pagkatapos ay pinunasan ng maganda ang kanyang mga kamay, nakatingin sa asul at puting porselana sa mesa. Ito lamang ay sapat na. Pagkaraan ng 10 minuto, bumalik si Oliver Lee sa kumpanya at naglakad papunta kay Andrew Cheng at sinabing, Mr. Cheng, harapin mo ito, ang kabilang partido ay nagpapadala ng 100 milyong yuan. Ngumisi si Andrew Cheng, buti naman, hindi ko akalain na mamamatay si Bao Chongmer hanggang kamatayan. Ang pakulo ko ay pampaganya lang para sa kanya. Magpatuloy, ngayon, gusto kong tanggalin ang lahat ng ipinagmamalaki ni Edison Bao. Tumango si Oliver Lee. Biglang nagring ang phone ni Andrew Cheng. Tumawag si Kim Chian. Kuya Andrew Cheng, may nangyari, si Miss Yang, siya. Sa telepono, si Kim Chian ay umiiyak na parang lalaking umiiyak, hindi nakakaintindi. Tumalon si Andrew Cheng at tumayo ng tuwid at nagtanong, anong nangyari kay Marian Yang? Kami. Nasa conference site kami. Mga tao, may mga taong nanggugulo, ilang mga tao. Maraming tao ang nagsimulang humarap kay Miss Yang, si Miss Yang ay aksidenteng natama ng isang tao. Nahulog siya sa lupa. Ang anak niya sa kanyang tiyan, ang iyong anak. Pasulpot-sulpot na pag-iyak ni Kim Chian, naririnig, napakaingay ng eksena. At si Andrew Cheng, nang marinig niya ito, siya ay ignorante. Si Marian Yang, nahulog. Ang bata. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.